Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Kapag ikaw ay nalilito pa rin at hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari sa iyo, there is something lacking. Not missing, but lacking. At yun po ay yun pong buhay na pagsusuko sa kapangyarihan ng Diyos. Hanggat meron pong pakikipagtalo, pangangatwiran, ang ibig pong sabihin, hindi pa lubos na nakasuko ang isang buhay. Ang dapat pong payapang-payapa ang buhay ay ang isang anak ng Diyos. Dahil kung ikaw ay may kinatatakutan pa rin, hindi pa lubos ang takot sa Panginoon ay tunay sa iyong buhay. Kailangan pong wala kang agam-agam, walang nakagagambala sa ating isipan. Dahil araw-araw, ang espiritu natin ay nasa kanyang kamay. I always commend my spirit into the hands of the Lord. Dahil sa kamay lamang niya may kaligtasan. Amen? Kaya, iyong siya sa ating mabuti, ang pinakamagandang ating proteksyon, tayo lagi ay covered by the blood of Jesus Christ. Kaya kailangan maranasan mo ang mga tagumpay. Alam mo po, yung hari ay nakakorona. Ano po? At ang sabi po ng Biblia, we reign together with the King. Kaya ikaw at ako'y may korona. Aywan ko lang kung may korona ka. Kailangan ang bawat Kristiyano ay may korona. You have to wear your crown every day. Ano yung crown? May nailigtas ka na bang kaluluwa? Ano yung crown? Ikaw ba'y nagpapatutuo na si Jesucristo ang iyong Panginoon? What is the crown? Ikaw ba'y naghihintay ng masugid sa pagbabalik ng Panginoon? So ito'y ilan sa kapag ginagawa ng isang anak ng Diyos, ipinuputong niya ang korona sa kanyang sarili. Iba pa po yung crown of life. Yun po'y pagkatapos ng ating buhay sa ibabaw ng lupa. Pero daily, we reign together with Jesus. And because we reign together with Jesus, kasama rin tayo sa mga pagsubok dahil walang exempted. Amen? Sa school lamang may exempted. At wala ring tinatawag na anong tawag doon? Yung accelerated, wala pong accelerated dahil gradual po at ang proseso po sa espiritual na buhay katulad ng bisikleta. Kapag hindi mo sinakyan at tinipa ang bisikleta, walang mararating yung bisikleta. Kaya ang buhay natin, kapag hindi mo tinipa, mananatili ka sa dating kalagayan ng kalungkutan. Pero hindi dapat. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi dapat. Dapat tayo ay napakaunlad sa gitna ng iba't ibang sitwasyon. Kaya nga maraming naghihintay sa iyo na masaksihan at makita sa iyo si Jesucristo. Amen? Marami pong nag-aabang. Yung kapitbahay mo, yung mga kamag-anak mo, inoobserbahan ka. Baka katulad din ng kanilang pananampalataya, ang iyong pananampalataya, sapagkat ang dating pananampalataya ay maraming kabalisahan at pagkalito. Ang nasa totoong pananampalataya, marami man ang problema, hindi mo makikita sa kanyang mukha at hindi mo maririnig sa kanyang labi. Tingnan mo ang iyong katabi at iyong sukatin siya mula ulo hanggang talampakan. Hatulan mo siya at sabihin mo ang nakikita ko sa iyo. Sabihin mo kung ano ang nakikita mo sa kanya.
Kung siya'y sige, anong nakikita mo sa kanya? Sabihin mo sa kanya, mula ngayong araw na ito, ipinapahayag ko sa iyo, mga dakilang himala ay mangyayari sa iyong buhay. Hindi ka na mangungutang. Hindi ka na madadaig ng suliranin. Kailanman hindi ka na magtatagal sa krisis. Ipinapahayag ko ngayon, ako'y naniniwala sa sinasabi ko na matitinding himala ang mararanasan mo mula ngayon hanggang sa susunod na 1 taon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Umalis ka sa dati. Pumunta ka kung saan nandun ang kaluwalhatian ng Diyos. I advise you never go to a place where the glory of God is absent. Because the presence of the God will be the assurance na ikaw ay tatanggap ng pagpapala na magsisimula sa iyong puso. Amen? So again, do not go to a place where the glory of God is absent. Sabihin mo nga sa iyong katabi, do not go to a place where the glory of God is absent. Amen? Dahil pag wala ang kaluwalhatian ng Diyos, ang makikita mo yung mga mukhang lukot. Tingnan mo nga kung ang mukha hindi lukot. Sabihin mo kanina, pero ngayon hindi na. Bumukas na ang langit. Amen? Hallelujah! Kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa isang lugar, bukas ang langit. At pag bukas ang langit, yung lahat ng hihingin mo, tatanggapin mo. Idalangin natin ngayon ang Pilipinas. O Diyos, inilalapit po namin ang bansang ito na espesyal at dakila sa iyong paningin. At hinihiling namin na ang rebuilding at reconstruction ng Leyte, Samar, Panay Islands, Iloilo, Negros at Aklan, Antique, Panginoon, at maging ang Palawan, o Diyos, mga lugar na kung saan nandun ang mayamang mga mineral na iyong inilagay sa pusod ng bansang ito, Panginoon. Let there be a mighty move of Thy Spirit and Thy power that every Filipino will love one another. And that is the assurance that You will be with us when we live harmoniously with one another. Kaya dinadalangin namin ngayon ang OFW, 12 million of our people. They are all over the 200 countries, more or less, na sila ay naghahanap buhay at sila ay may kalungkutan at maaaring may homesickness. Kami ay dumadalangin, abutin mo po sila upang ang kanilang buhay ay magkaroon ng kabuluhan at kahalagahan. Abutin mo po sila sa panahon ng kanilang mga kalungkutan. At katulad ng iyong salita, bring them home when our nation will be the richest among all nations. Maganap po ito sapagkat ito ang simula ng katuparan nung kapahayagang ito that the Philippines will be a mighty influential country all over the world. Dahil ito ang magiging tampok na pinakamayamang bansa sa ibabaw ng buong sangsinuko. Kaya't kami ay dumudulog din sa iyo, Panginoon, na ang Israel ay iyong samahan. Sapagkat ang tibok ng iyong puso ay nakasentro ay sa Israel. Kaya kapayapaan, kaunlaran, kasaganaan, iyo po silang samahan. At nalalaman namin na ang maghangad ng kabutihan sa iyong bayan, dobling kabutihan ang dadaloy sa amin. Kaya ngayong umaga, pagpalain mo ang bawat isa na narito sapagkat itinakda mong espesyal ang araw na ito at dito magsisimula ang kakaibang himala sa bawat buhay.
At ang lahat ng naniwala ay sumigaw sa pangalan ni Jesus ng Amen. Hallelujah. Amen! Praise God. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating iniklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Alam mo, Diyos lamang ang dapat naparangalan. Kaya yun ay isa sa tinig mo, yung pagpaparangal sa Diyos. Na sa kabila ng ating mabibigat na dalahin, natuto tayo na ilagay sa kamay ng Panginoong Hesukristo yung mga kabigatan. Kaya nga, today we ascribe glory. Amen? Dahil siya lamang ang mapaparangalan, dahil siya lamang ang may kakayahang gumawa ng mga imposible. Sa Kanya lamang ang kapangyarihan, sa Kanya lamang ang karangalan, at sa Kanya lamang ang kaluwalhatian. Kaya ako'y ako dahil kay Kristo. Amen? Ako'y malakas, ako'y malusog dahil kay Kristo. Hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa vitamins, dahil kay Hesukristo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, mabuhay ka, na ang sasabihin mo, dahil kay Hesukristo. Dagdagan mo pa, sabihin mo, at para kay Hesukristo. Yun pong dahil ay incomplete, kailangang may pagsasagawa. Yun pong dahil, ang ibig sabihin, the reason that we are alive today is because of Jesus Christ, and that is passive. But when you say,
and I will live for Christ. That is active. Amen? From passive to active. Amen? At uulan ng mga himala sa iyong buhay. Dahil at para kay Jesus. Pumikit ka sandali at tingnan mo na yung iyong mga utang ay may pambayad na. That is faith. Sige po, I'll give you 30 seconds. Isipin mo na ikaw ay debt-free. Wala ka ng utang. At ideklara mo yan. Dahil si Jesucristo ay gumagawa ng pagbabayad. At kung ikaw naman may nararamdaman sa iyong katawan, sabihin mo, ang sakit na ito ay hindi para sa kamatayan. Sige. Oo. So, ang diabetes, hindi ka pwedeng patayin. Amen? Ang cancer, hindi ka pwedeng patayin. Hanggat hindi mo ipinapahintulot. You have the power to lengthen your life by your authority. Amen? Alala ko si Martin Luther, ang reformer. So, naghihingalo na yung kanyang katulong. At nung malaman niya, pinuntahan niya sa kwarto, talagang naghihingalo na. At ang sabi niya, hindi kita pinapayagang mamatay dahil kailangan pa kita. At tumayo siya at nabuhay. So you have the power in your mouth. Amen? Kaya pagharap mo sa salamin mamaya, sabihin mo sa iyong katawan, wala kang karapatang mamatay hanggat hindi ko sinasabi. Amen? Wala kang kalayaang mamatay hanggat hindi ko sinasabi. You have the power. Amen? Eh baka naman gusto mo nang mamatay, sabihin mo, patay ka na. Nakukuha niyo po. At namatay si Martin Luther na ang nag-asikaso ng paglilibing sa kanya ay yung kanyang naghihingalong katulong. After 6 months saka namatay yung kanyang katulong. You can declare what you believe according to the Word of God. Praise God. Kaya huwag ka nang nag-absent kung saan-saan ka pa nagliliwaliw. Tandaan mo, sa huling panahon, ang tao ay magsasawa sa magandang sermon. Sapagkat ang sermon ay hindi nakakabuo ng buhay. Ang Espiritu ng Diyos ang bumubuhay. Kaya marami pong pupunta rito dahil hindi nila maranasan ang kakaibang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya humanda tayo, kasihan tayo ng Diyos, sa Araneta tayo. Amen? Dahil ito ay panahon na. Kaya pag nadama mo ang panahon, amen? Ako po'y naniniwala, damang-dama ko dito yun. Yung kapayapaan, because I am not, my faith is not activated by circumstances. My faith is activated by my inner life. Nakukuha niyo po? As long as it will enhance the growth of the glory of God, hanggat ito'y magpapaunlad sa paglago ng kaluwalhatian ng Diyos, ang Diyos po ay sasama. Wala po ito sa isip ko, pero lumabas na lang ngayon sa aking bibig. Sapagkat yung sermon na dapat ay aking sasabihin sa inyo, sabi ko nga kagabi, hinintay ko ang alas 12 para 65 na ako. Kaya alas 12 pasado na ako natulog. At pagkatapos nung ginawa kong outline, inilagay ko sa Bible. Tapos na ang mensahe ko bukas. At inilagay naman ang aking butihit, mahal na asawa. Nakahanda na para dalhin. Ano ba naman, inalis ko dun sa lugar na para madala namin, inilagay ko ulit sa table. At pagdating ko dito sa table, hinanap ko. Sabi ko, Lord, bakit wala? Inilagay ko na kaninang madaling araw. Ang sabi niya, iniiwan mo yung Bible, kaya naiwan yung mensahe mo. Ay, anong mensahe ko po ngayon? Tingnan mo ang iyong notebook at doon ka magsisimula ng mensahe. Kaya makinig po kayong mabuti dahil nandito ang inyong pag-unlad.
sa mensaheng ito. Amen. Hindi dahil ako 65 years old na, kundi talagang marami pong mga taong ginamit ang Diyos sa pag-unlad at the age of 65. At ako po'y naniniwala, kung lampas ka na sa 65, makinig ka lang at ika'y iuunlad din kasama ng isang 65 anyos na lingkod ng Diyos. Bumulong ka sa iyong katabi, sabihin mo, may hiwagang mangyayari ngayon. Hiwaga, ha? Hiwaga. May hiwagang mangyayari ngayon. At bago po ang mensahe, sino ang may alam kung anong araw siya ipinanganak? Nung ako ay nagsimulang pumasok na sa sales, ang unang hanap buhay ko ay magbenta ng encyclopedia. Grabe ang training dahil kailangan ikaw ay very strong in the command of English. At ako'y very weak in English, kaya hindi ko maibenta yung encyclopedia. Ang unang benta ko, ang nag-demo at nag-sales talk ay yung aking manager. Pero ako ang tumanggap ng komisyon. At doon sa Merit Encyclopedia ay merong kalendaryo na 2,000 years pwede mong balikan. At naalala ko ang awitin ni Matt Monroe. Wednesday child is a child of war. At ako pala ipinanganak Miyerkules. At totoo that I am a child of war. W-O-E. Dahil natuklasan ko, woe is me if I do not preach the gospel. Amen? So ano ang woe? Kahabag-habag ako. Hindi ako makakatulog, hindi ako mananahimik hanggat hindi ko na ipapangaral ang Ebanghelyo. Woe is me if I do not preach the gospel. At ang buhay po ng isang tao ay nakabalot doon po sa Ebanghelyo. Kaya kung ibig mo na ikaw maunlad, kailangan matapang kang nagsasabi ng gagawin sa iyo ng Diyos. Kahit hindi mo maramdaman, basta sabihin mo, ito ang mangyayari sa akin. May tanong, ano naman yung sabi sa James na huwag mong sabihin kung saan ka pupunta, yun po sa paglalakbay. Pero sa pangitain, pwede mong sabihin in advance ang pangitain. Vision is different from journey. Vision is declaring what will happen in the future. Kaya yun po ang pangitain. Dahil sabi rito, without vision, people perish. Kung wala kang pangitain, kung wala kang pangarap, di magbababad ka na lang sa mall at sa tablet. Alam niyo ang tablet? Maglalaro ka na lang doon maghapon, sasayangin mo ang oras. At yan ang pinakamagandang kasangkapan ng dyablo. Tablet, internet, sapagkat maraming kahit sa sermon ay naglalaro na parang nagsusulat. Yun pala ay ginagamit yung kanilang tablet sa paglalaro. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greglorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon.
ang labanan ngayon, alisin ang isipan ng tao sa Diyos at ilipat ay sa iPad. Yun po ang labanan ngayon. Pero huwag kang papayag. Nakatuon ka lang at nakatuno ay kay Hesus Kristo. Kaya sabi rito, lift high the name of Jesus. Kaya nga po, sabi ko, Panginoon, ano ang mensahe? I'm 65. Hinintay ko po yung 12 midnight. At ito po, marahil ang gustong mensahe. Sa Isaiah 33:10. Isaiah 33:10. Now will I rise, saith the Lord. Now will I be exalted. Now will I lift up myself. Tayo po ay manalangin. Tingnan mo sandali ang iyong katabi at sabihin mo, napakalaki ng pag-asa mo, kapatid. Sabihin mo dun sa katabi mo pang isa, sabihin mo, napakalaki ng gagawin sa iyo ng Diyos. O Diyos, aming Ama, magkakahawa kamay kami ngayon. Kasihan mo kami ng makapangyarihang kaluwalhatian mo, sapagkat tanging ang iyong Espiritu ang makapagsisiwalat sa amin ng iyong ginagawa sa maghapon. At tanging ang iyong Espiritu ang magbibigay sa amin ng katapangan upang gumawa kami sa iyong ginagawa. Kaya ibukas mo ang lahat ng puso ngayon at sidlan mo ng karunungan, unawa, at kasiglahan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, binabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Kung atin pong sisiyasatin ito, dahil hindi po ito ang aking inihandang mensahe, meron pong 2 talata sa Biblia na inihanda ko, pero ang nangyari po, ito po ang pangunahin at i-incorporate na lamang yung 2 talata. At napakatindi po ng ipinahayag dito ng Panginoon. At kung titingnan po natin, ang Book of Isaiah ay nahahati sa 3 bahagi. Ang chapter 1 to 39 is about the Assyrian occupation. At mula sa 40 hanggang 54, ito ay about the Babylonian occupation. From 56 o hanggang 55, 39 to 55 is about the Babylonian occupation. Pero from 56 to 66, about the remnants. Kaya kung titingnan po natin, ang Assyrians at ang Babylonian occupation, sila po ay kasangkapan at gamit ng Diyos para ituwid niya ang kaniyang bayan. At kung titingnan po natin, the nature of God, He is loving. But God has set government for His people. And the government of God is justice. Kaya wag po natin akalain at titingnan ang Diyos sa Kanya lamang kabaitan. There are 2 facets of the nature of God. His goodness, and the other one is His severity. Mabuti ang Diyos, pero mabagsik din ang Diyos. Sa kabutihan ng Diyos, it is always mercy, grace, favor. Sa kabagsikan ng Diyos, pagpapatupad ng hustisya. Eh, wag mo nga akalain na okay lang na gumawa ka ng kasalanan. Mapagpatawad naman ng Diyos. Totoo po yun, mapagpatawad ng Diyos. Pero wag mong kalilimutan, there is a consequence of whatever sin committed. Si David po ay nagkasala. At ang kanyang kasalanan ay yung pagbilang ng census ng mga kalalakihan
At pinapili siya ng Diyos ng 3 parusa. At ang pinili ni David ay parusa mismong buhat sa Diyos. At alam niya na mahabagin ng Diyos. 70,000 ang namatay sa salot sa kanyang nasasakupan. Always remember this, that there is a consequence for sin. The wages of sin is, so ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya si Jesucristo ay namatay doon sa krus. Kaya wag na wag tayong makikipaglaro sa kasalanan. At ang tiyak na hindi maiiwas ng isang Kristiyano ang kanyang sarili sa kasalanan kapag hindi ka dumadalo ng gawain. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ngayon lang kita nakitang muli. Madulas po. Do not isolate yourself from your brethren. Dahil pag hindi ka na dumadalo ng gawain, dahil meron naman tayong television program, meron naman tayong radio program, laging tandaan mo, hindi mo mapapainit ang iyong sariling mag-isa. Kahit akapin mo, hindi mo maaakap ang iyong likuran. You need someone. Amen? Walang taong pwedeng mabuhay na mag-isa. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, dalaga ka pa ba? Mag-asawa ka na? Hallelujah. Binata ka pa ba? Mag-asawa ka na. At nang maranasan mo kung gaano kaganda ang pag-aaway ng isang mag-asawang hindi magkaunawaan. Lalo na pagdating sa budget. Nawawala yung kagandahan. Napakaganda ng buhay mag-asawa. Dahil kung hindi po ako nag-asawa, baka patay na ako. Dahil walang pipigil sa iyo pag ikay mag-isa. Pero kung may asawa ka, mapipigilan ka ng iyong asawa at may magbabantay sa iyo at susumbat sa iyo. Hello? Kailangan po natin yun. Dahil palagay natin sa ating sarili, tayo ay he-man at she-man. Pero nais kong ipaunawa, ang naturalesa ng tao, siya ay mahina. At kita ito ng Diyos. So we need Jesus and we need one another. Life is relational. Kaya nga po, tingnan po natin ang pangako dito ng Diyos. So ang remnants po ay yung nakapagpatuloy na nagtatapat sa Diyos after the Assyrian occupation of Israel and after the Babylonians occupation. Sila po ay hindi humiwalay sa Diyos. Yan po yung remnants. Sa gitna ng malupit na nanakop ng Assyria at ng Babylon, sila po ay nagpatuloy na ang inaasahan lamang nila ay ang Diyos. Sila po ay nagpatuloy na nagpapakaligaya sa Diyos. May 3 bagay na dapat o 4 na bagay na dapat na ating lakaran. That we have to walk in joy. Kailangan lagi lumalakad po tayo sa bawat araw sa galak. Also, we have to walk daily in the lights. And then, we have to walk and live by faith. And then, fourthly, we have to walk in the heights. Kung mapapansin po ninyo, ang Biblia ay punong-puno ng tungkol sa bundok. Kung titingnan natin ang bundok ng Sinai, kung saan ibinigay kay Moses ang 10 utos, at ang bundok ng Ararat, kung saan itinayo ang arko. Napakarami pong bundok. At sa paraiso ay merong ilang ilog na tinukoy doon. At ito po ay napakahalaga sapagkat pag ang tinukoy ay tubig, it symbolizes the move of God. Do not start anything if you don't discern where God is moving. Huwag ka pong magsisimula ng anumang iyong balak
kapag hindi mo natiyak na ang Diyos ay naroroon doon sa iyong balak. Before doing anything, spend at least, after you have planned, spend at least 1 hour, solid hour, na wala kang iisipin kundi makinig. So that God will reveal the flow doon sa iyong tight proof plan. Sisiwalat pa rin yan ng Diyos. At ang siguraduhin natin sa ating buhay, tayo'y matiisin. Dahil pag ikay matiisin, ililitaw ng iyong pagiging matiisin kung sino ang iyong kaaway at kung sino ang iyong kakampi. Hello? Amen? Kaya nais kong inyong matutunang mabuti. We are together each time that we are gathered as a congregation so that you will be enriched, so that you will be comforted, so that you will be enlightened, so that you will be challenged. So ang layunin po ng bawat pagtitipon is for enrichment. Kaya kung makikita natin, enrich with vitamin B. Basahin mo yung kinakain mong tinapay. Di ba may nakalagay, enrich. Ang ibig sabihin, dinagdagan. Kaya sa tuwing ikay makikinig, you are being enriched. Ikaw po ay dinaragdagan ng mga biyaya at pagpapala at nagsisimula ang biyaya at pagpapala sa espiritual. And the spiritual thing, you cannot see it and you cannot understand it for a while that you are listening. Pero pagdating ng panahon, kaya tayo ay nag-take note sapagkat ang simbahan ay parang eskwelahan. Hello? Kaya nga, nung ang Panginoong Hesukristo ay isilang, kung ikaw ay magiging mapansinin at dapat ikay mapansinin. This is so in fulfillment of prophecy. Ito'y nangyari sa kaganapan ng mga propesiya as the Holy Scriptures said. Kaya lahat po na nangyayari ay katuparan ng napahayag na ng maraming taon. Nung siya'y mabayubay sa krus, this is the fulfillment of the prophecy that was foretold many years back. Kaya yung ating pagtitipon dito is a fulfillment of prophecy. Kaya yung iyong kalagayan sa buhay is a fulfillment of a prophetic utterance na naipahayag sa iyo ng mga nauna sa iyo. At ang ating magulang ay prophetic. Pag sila nagsalita, sana ang anak ko ay maging matagumpay. And that is prophetic utterance. Sana ang anak ko magkaasawa ng mabait. Hello? Amen? So yung pagpapahayag ng magaganap sa hinaharap at yun yung pangarap na binibitawan ng isang tatay o ng isang nanay. Sabihin mo sa iyong katabi, sana ikaw ay maging mayaman. Maunlad, malusog, at mababa ang loob. Amen? Mangyayari yung sinabi mo sa iyong katabi. At ikaw magugulat sa susunod na linggo. Dahil ibang-iba na siya. Nakukuha niyo po. Bakit? Dahil ipinahayag mo. Dahil sinabi mo. Yung iyong ipinahayag at sinabi at iyong idinalangin yung pinagsabihan mo, hindi ka magagalit sa isang taong idinadalangin mo. Hindi ka maiinis sa isang taong iniibig mo. Kaya magpakaalab tayo sa panalangin. Magpakaalab tayo upang ating ipahayag ang ating paggalang at pag-ibig sa isa't isa. So, this I believe is for us. Isaiah 33:10. And the title of the message is Age of Multiplied Miracles. Age of Multiplied Miracles. Kaya araw-araw makakaranas ka ng himala. It will be multiplied. Paano magmo-multiply
ang himala kapag ikay nagdiwang. So walk in joy, walk in the light, walk in faith, walk in the heights. Huwag mong titingnan ang iyong kalagayan. Do not have faith on the reality of your circumstances. Have faith on what God foretold in the Holy Scripture about your circumstance. Laging tandaan mo na ang kawalan ay patungo sa kasobrahan. Ang kalungkutan ay patungo sa sobrang kagalakan. Kaya instead na nakatuon ka ay sa kalungkutan mo ngayon, tumuon ka ay sa kagalakang papalit dun sa iyong kalungkutan. Kaya nga po, this is for our day, the age of multiplied miracles. Ibalik natin sa Isaiah 33:10. Paano mo mararanasan ang himala? Kailangan po, it is not only the what, but the how. So, what is a miracle and how shall you receive a miracle? And when? And where? Kaya ibigan po natin yan. Yung katanungang what? How? Where? When? Kailan mo mararanasan ang himala? Saan naroon ang iyong himala? Paano ka paghihimalaan? Ano nga ba ang himala? So mag-zeroin tayo sa pag-unawa, ano nga ba ang himala? Nung magdalang tao si Maria na isang birhen na walang nakasiping na lalaki, ano ang tawag doon? Hiwaga at himala. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawain, himala ng isang pastol na gusgusin ay naging hari ng Israel, si David. Himala ng isang alipin na si Joseph ay naging ikalwa sa Ehipto, sa kapangyarihan. Kaya yung katabi mo, huwag mo siyang mamaliitin sapagkat pwedeng gumamit ang Diyos ng taong grasa para maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi tumitingin ang Diyos sa nakaraan. Ang tinitingnan ng Diyos ay laging kasalukuyan. Kaya kung ikay laging nakatingin doon sa hindi mo nagawa, tumigil ka na sapagkat walang pag-unlad sa nakaraan. Amen. Hallelujah. Kaya kapag tumingin ka sa kasalukuyang ginagawa sa iyo ng Diyos, then a mighty move of the power of the Spirit of God will mightily work in your life. Walang linikha ang Diyos na talunan. Sapagkat lahat tayo ay linikha ng Diyos sa wangis, larawan at hawig ng Diyos. At dahil ito'y totoo, ikaw ay magtatagumpay because the power and the ability of God is invested in you. And it is only intimidated of your lack of familiarity of the promises of God, and it is also hindered by your poor understanding of who you are. Should I say, you don't know who you are. Yun po ang napakasaklap kapag hindi mo kilala ang iyong sarili, hindi ka makakaranas ng himala. At ngayong umaga, nais kong ipaunawa, kasama kang naghahari ng Panginoong Jesucristo na ikay higit pa sa mananagumpay kay Jesucristo. At kapag ito ay iyong tinanggap, you have to receive this because you are not a nobody. A nobody that has a good future. And someday you will be somebody. A nobody that will be a somebody. Today, this is the prophecy for this church. Now will I rise, saith the Lord. And the word now is now. Ngayon.
Anong sabi niya? Ngayon ako'y tatayo, sabi ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon ako'y pararangalan at itataas. At paano mapaparangalan ng Diyos? Kapag nakitang kayo ay matagumpay, kapag nakitang kayo ay maunlad, kapag nakitang kayo nakatanggap ng himala ng kagalingan at ang tatanggap ay ikaw, sapagkat ang pagtanggap ay pagpapasya. Your receiving is a decision. It is not dependent on the pastor. It's always rest in your decision. Kaya yung iba, sinisisi, pastor. Hindi po. Pananagutan natin ang ating pagunlad at walang sino man taong makapagpapaunlad sa atin. Ang Diyos at ikaw. Amen? Semicolon. Now will I rise, saith the Lord. So pag tumayo ang Panginoon, ano ang kanyang gagawin? Iangat ko ang aking sarili. I will be exalted. I will lift up myself. Ako na ang mag-aangat sa aking sarili. Ako na ang magpaparangal sa aking sarili. Na ang ibig sabihin, kahit hindi ka naghihintay ng himala, makakaranas ka ng himala. Ang himala, yung hindi mo kayang gawin. Ang himala, 20 taon bago mangyari sa natural. Pero sa isang kisap mata, mangyayari sa iyo ang pagbabalik ng Panginoon sa isang kisap mata. That is miracle. Kaya maraming mga Kristiyano, lugami, lugmok, dahil walang karanasan sa himala. So, ang himala po ay bagay na hindi mo kayang gawin. Ang himala po ay yung hindi mo kayang maabot ng iyong isipan. Ang himala po ay meron pong ingredient ng walang hanggan. Na ibig sabihin, pag nakaranas ka ng himala, magugustuhan mo ito. At pag nagustuhan mo ang himala, wala ka nang hahanapin pa kundi puro himala. So ibig sabihin, hindi ka na magiging isang pangkaraniwang lalaki o pangkaraniwang babae sapagkat ikaw ay nagmimithi ng himala at ang Diyos ay Diyos ng himala. Kaya nga ang sabi rito, will I rise, saith the Lord. So, yung kanyang pagtayo ay para kanyang itaas ang kanyang sarili. Amen? Now will I be exalted. Now will I lift up myself. Ngayon, tingnan natin ang larawan. Now will I rise. Nung si Moses ay nakikipagdigma, si Joshua ay kasama niya at nakataas ang dalawa niyang kamay. Nais kong inyong maunawaan na ang Diyos po ang nakikipaglaban sa ating labanan. Ang Diyos po ang nag-aalis ng mga hadlang sa ating landas. Pero kailangang sambahin natin siya. Amen? Pwede niyang patigilin ang pag-ikot ng mundo. Pwede niyang patigilin ang paglubog ng araw. Payag ba kayo? Nakaya ito ng Diyos. Kaya kailangang humahanga ka sa Diyos para makaranas ka ng himala. Sapagkat ang himala, ang Diyos ang gagawa, pero ikaw ang maniniwala. Hello? So ikaw ang maniniwala at ang Diyos gagawa ng himala. Nakukuha niyo po? So tingnan mo po, halimbawa, basketball. O kaya Miss Universe. Siyempre, nakapabor tayo sa Pilipinas. So tayo po ay nandun at nanunood at talagang nanggigigil pa tayo pag minsan. Pero pansinin po natin, hindi tayo ang kalahok doon sa labanan. Pero tayo excited. Nakukuha niyo po? Yan, nais kong makita mo ang larawan na ang Diyos ang gagawa ng lahat ng kaparaanan. Maniwala ka lang sa Kanya. Amen? Panaligan mo lamang Siya at laging ipaalala mo sa Kanya na ikay Kanyang anak at huwag kang mahihiyang lumapit sa Ama sapagkat ikay Kanyang anak. Kaya nga ibinigay Niya ang Kanyang bugtong at pinakamamahal na anak upang lahat sa Kanyang anak ay maibigay din sa iyo. Magandang pamilya, magandang buhay, magandang kalusugan. Ito ay kasama ng Panginoong Hesukristo na nasa iyo. Kaya kung may nangyayari na hindi mabuti sang-ayon doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, alam mo ang unang babalikan mo, ang iyong prayer life.
Go back to your first love. Tingnan mo kung ikaw ay sa paggising sa umaga ay nakikipagniig ka na sa Diyos. O mahilig ka lang makipagniig ay sa iyong asawa at apo. Hello? So nahit. Basta magulo ang buhay, go back to your prayer life. Siyasatin mo ang buhay mo sa panalangin. At ang isang maalab sa panalangin, hindi madaldal. Tingnan mo ang iyong katabi. Bakit? Because whenever we pray, ina-anoint ang ating labi. Linilinis ang ating buong pagkatao. That way, pag tayo tahimik na, at lagi na tayong nagpupuri sa Diyos, He will be exalted. And how shall He exalt Himself? How shall He lift Himself? Sa pamamagitan ng paggawa ng himala sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo. That is the way that God will be exalted. That is the way that He will be lifted. So John 11, verse 40. Jesus said unto her, Said I not unto thee that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. So paano raw mangyayari ang himala? Anong gagawin mo? Maniwala ka na ang iyong sitwasyon sa buhay ay ilalampas ka ng Diyos. Pagtatagumpayin ka ng Diyos. At ano raw ang ating gagawin? If thou wouldest believe. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na lubang turi ng sakit o karamdaman yan? Ang Greg Durante Ministries ay patuloy kayong inaanyayahan para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na June 10, June 17, June 24 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama ng inyong kaibigan, kamag-anak, kaopisina at kapitbahay at sama-sama nating maranasan ang pagbuhos ng presensya ng Diyos. Ikaw ay may sakit, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Marami kang dalang problema, ang Diyos ay may kasagutan. So tara na, magkita-kita tayo at patuloy tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Kung ikaw lamang ay maniniwala, kung ikaw lamang ay sasampalataya. At ano po ang paniniwala at ano po ang sampalataya? Nakikita mo na yung utang mo ay magkakaroon ka ng pambayad, that is belief. Amen? Nakikita mo na yung sakit sa balat ay mawawala at magkakaroon ng kasingkinis ng kutis ng isang sanggol. At ano ang kailangan? If thou wouldest believe. Amen? At kung ikaw ay sasampalataya, ang asawa mo'y babaguhin at aalisin ang kirida. Hello? Purihin ang Panginoon. Kaya lang naman siya may kirida dahil yun ang paniniwala ng babaeng asawa. Kaya alisin mo ang anumang pagdududa sapagkat yun ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Remove all doubts because it will destroy personality. Tignan mo ang iyong katabi, kaya payo ko sa iyo, huwag ka nang nagdududa. Hello? Jesus said unto her, Said I not unto thee? So ang pakikinggan mo lagi ay ang sinabi ng Panginoon dahil ang tao, pag binago, paniwalaan mo. Amen? Hello? Amen.
Pag ang tao ay nagsabing siya'y bago na, paniwalaan mo at yung paniniwala mo pararangalan ng Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. At pag nagalinlangan ka, ang pinaniniwalaan mo ay si Satanas. Tatanungin ko kayo, sino ang paniniwalaan mo? Ang Diyos o si Satanas? So, paniwalaan mo na ang anak mo ay napakagaling na anak. Amen? That if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Bakit merong question mark? Dahil nagdududa yung kanyang kausap. Sino yung kanyang kausap? Si Marta at si Maria. At ang sabi sa 41, then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, saan siya nakatingin? Sa Ama. Kaya yung iyong himalang kailangan titingin ka ay sa Ama. If any man is in Christ, he is a new creation, and his affection is on things above. He set his affection and heart on things above and not on things beneath. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Wow. Kaya ba'y naniniwala pag nanalangin ka, pinakikinggan ka ng Diyos? Kaya pag ikay nanalangin at may narinig ka sa iyong isipan, hindi ka pakikinggan ng Diyos dahil ikaw ay ganito, dahil ikay ganon, yun po ay boses ng mga karanasan mo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, if your heart condemns you, God is greater than your heart that condemns you. Just believe that you are forgiven. Amen? Huwag mo nang pakiramdaman. Paniwalaan mong ikaw ay pinatawad sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Si David, yung consequence ng sin, babalikan ko sandali. So, bakit si David ay nahulog sa pagkakasala? Hinubad niya ang kanyang baluti, kasuotan. Do not remove your armor. Every day, allow God by speaking, I am covered by the blood. Laging araw-araw sabihin mo yun, I am covered by the blood. At bago matulog, sabihin mo, Lord, into thy hands, Father, into thy hands I commend my spirit. So, ibig sabihin, ibinibigay mo sa Diyos ang karapatan na alagaan ka habang ikay tulog. O bago maglakbay, into thy hand I commend my spirit in this journey. Kaya nga po, uri lang ng pakikipag-usap sa Diyos yan. Kaya anong nangyari? Dahil nga, siya'y nasa palasyo at wala sa labanan, ano ang nangyari? Sa halip na tumingin sa Diyos para humingi ng tulong, tumingin siya sa napakagandang si Bathsheba na may asawa. Wrong fixation of eyesight develop the subtleness of sin. Ang kasalanan po, napakalihim niyan. Kaya nga, tingnan mo po, pag minsan ang cause ng traffic, ay hindi naman banggaan pagka-usyusero ng mga motorista. Ayaw ko po, naobserbahan ko yun, bakit kaya ang heavy traffic, yung pala nanonood nung nagbanggaan doon sa kabilang kalye, nagmiminor lahat, at medyo, alam mo, gaya-gaya yan Kaya pagdaan ko, ano kaya yung... So, 1 minute din ako kung ilang daan yung sasakyang yun. Nakukuha niyo po. Yan po ang tao. Pero unawain mong mabuti, hindi ka pangkaraniwan tao. Amen? Kaya pag sinabi mong tao ka lang, pasensya ka na, tao lang ako Lagi kang talo dahil tao ka lang. Hindi ka po pangkaraniwan tao. Ikaw po'y anak ng Diyos. At ang sabi po ng verse 42, and I knew that thou hearest me always, but because of the people which I stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Ito po ang ating pangarapit hilingin sa Diyos, na pag tayo nanalangin, laging pakikinggan tayo ng Ama. For I knew that thou hearest me always. Kaya nga po, kung ating titignan ang kahalagahan, na unawaan po natin
David received forgiveness, but their child died. Tumanggap siya ng kapatawaran, pero yung batang anak sa pagkakasala namatay. Tumanggap ng kapatawaran si David, pero si Absalom at si Amnon ay namatay. Kaya nga po, huwag po tayong maglalaro sa kasalanan. Paano? Lagi kang dumalo ng gawain. Lagi kang makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos para lalong mag-alab ka sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. Kaya nga po, now is the time that God will rise. Now God will rise. Now God will exalt Himself. Now God will lift up Himself by Himself. Ngayon, atin pong unawain, katulad ng sabi ko sa inyo na i-incorporate ko yung unang mensahe sa Romans 11:6. Romans 11:6. Nais kong inyong makita ang grace and work, and then mamaya faith and work. And if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So, atin pong pansinin, grace is no more grace, and work is no more work. Kaya kung atin pong unawain, hindi ho pwedeng paghaluin ang grace and work. Kailangang pipili tayo kung grace o work. Ngayon, atin pong pansinin, ang isang napakagandang halimbawa para ito'y mai-illustrate ng maliwanag at naway ito'y magpaliwanag sa inyo. Halimbawa po na ikaw ay sakay ng bangka at maganda naman ang daloy ng tubig. At pagkatapos ay meron pala na paakyat na bahagya lang at ang tubig ay nandun sa isang level na merong humahadlang na isang napakalaking boulder, malaking bato. At ang tubig ay naglalagos lang ay sa paligid ng gilid ng bato, pero litaw yung mataas na bahagi ng boulder. So ngayon, ano ang pwedeng gawin nung bangkero? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayong sandaling ito, nalalaman ko na kayo ay pinagpapala ng Diyos at kayo ay napagpapala ng Diyos sapagkat siya lamang ang may kagagawa ng lahat. Kaya't kayo ay patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan at gawain ito at sa himpilang ito. Ito'y dahilan sa Diyos. Kaya't nagpapatuloy ang gawain ito dahil sa awa, habag, grasya, biyaya, kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, marami ang taong bukas ang puso, bukas ang isipan, at bukas ang palad na nagsusuporta financially sa gawain ito. At hinahamon kita na maging karagdagan dun sa mga sumusuporta sa financial na pangangailangan ng gawain. Ikaw ay pinagpala at lalong mapagpapala. Kaya't kung makapagkakaloob ka ng halaga ng salapi na makatutustos sa gawain ito, padadalhan kita ng transistor radio at ng USB na merong 50 sermon. At ako ay
mananalangin sa pagtanggap mo nito kasama ang aking panalangin. Give at least 4,000 pesos at mararanasan mo kung paano ang kaginhawahan at kagandahan ng pagsunod. Mapagpala ka ng Diyos at maluwalhati siya at ikaw ay lumakad sa pinagpalat, maunlad at malusog na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito ko po i-illustrate sa inyo ang grace and work. So ang work po, pwedeng tumabi siya at hukayin niya yung bato at kumuha siya ng maraming tao para iangat nila yung bato. Sound good, ano po? Pero matagal, malaking pera. Ang grace po ay ganito. Huwag mo po itong titingnan sa isang pangtaong pananaw. Dahil may malalim pong aral at katotohanan akong gustong maisiwalat sa inyo. Grace is this. If you are faced with impossibility, dahil wala ka namang magagawa at kung may magawa ka man, ay maraming taon at maraming pera ang kailangan at baka tumanda na tayo, hindi pa natin ito maisakatuparan. Dahil a great man is someone who has completed his job. Ang isa pong dakilang tao ay taong laging natatapos niya yung kanyang gawain. Amen? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, my meat is to do the will of my Father and to finish His work. Jesus is the author and the finisher. Jesus is the beginning and the ending. Jesus is the Alpha and the Omega. Lahat ng sinimula ng Panginoon, tinapos niya. Kaya lahat ng gagawin natin ay matatapos natin. So this is grace at work. Diyos ko, ito po ang aking kawalan. This is my lack. This is my nothingness. This is my weakness. So, sasabihin mo yung lahat ng hindi mo kayang gawin. Pero Panginoon, kaya mo po itong gawin. Pwede po bang pataasin mo ang agos ng tubig at masakluban yung boulder? So, ang grace po ay pinaniwalaan mo yung iyong panalangin. Hello? Amen? Kaya po nagulo ang lahi ng sangkatauhan. Ang sabi ng Diyos, this is grace. Abraham, I will make you father to many nations. Abraham, you will have a son. Yung grace is based on the promise of God. Trinabaho ni Sarah. Siguro, hindi tayo magkakaanak sa relasyon natin dahil ako'y baog. Ika'y matanda na. So that is the problem. Baog si Sarah. So, imposible yung kalagayan. Pero grace of God is the promise. I will make you father of many nations. Kaya sabi ni Sarah, this is Sarah at work. Ito, maganda naman itong aking alipin. Sipingan mo na. At nang maisilang na si Ismael. Hello. Kaya nagkaroon ng Ismael. Hindi kalooban ng Diyos yun. So, ang gulo, if you add work to grace. Nakukuha niyo? Kaya pag tinayuan mo ang promise of God, given it shall be given to you, paniwalaan mo kahit na magkalugi-lugi ka, paniwalaan mo, babalik yung lahat ng iyong ibinigay, uunlad ang iyong buhay, sapagkat pinaniwalaan mo ang pangako ng Diyos. Nakukuha niyo? That is grace at work. Hindi mo na daragdagan ang iyong trabaho dahil pag tinagdagan mo ng trabaho, grace is aborted. Glory. Kaya nga, mamili ka. Do you want grace or do you want work? Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, God told him, my grace is sufficient for thee. For my grace is my strength, for my grace is my power, and my grace work in your weakness.
My grace work in your affliction. My grace work in your nothingness. Because if you are somebody, grace will not work to you. But if you are nothing, then you depend on Jesus and He will exalt you to someone great. Oh, purihin ng Panginoon. Amen? Yung posisyon ko sa buhay, it's not me. Hindi ako ang trumabaho ng posisyon ko sa buhay. It's all grace. And there is always a law of connectivity. When you live by grace, through faith, then God will connect you to the right people that has the strength, that has the money, that has the power to elevate your dream. Nakukuha niyo po? Kaya nga, napakaganda pong ating unawain. Mamili ka. Gusto mo bang tulungan ng Diyos? Kaya sabi lang ng Diyos, now I will rise, I will exalt myself, and I will lift myself by myself. Nagawa mo na ang lahat. Amen? Napagtapos mo na ang iyong mga anak. Wala sa kapangyarihan mo ang mabuting buhay ng iyong mga anak. So you have to depend on grace. Nakukuha nyo? Nasimulan mo na ang itinatayo mong bahay. And grace is that God will provide and supply all the need for the completion of what you have started. Sa panahon na walang-wala ka ng kapag-pag-asa, that is the time that grace will work if you believe. Dahil hindi niya hahayaang tiwangwang ang iyong sinimulan dahil gusto ng Diyos na ikaw ay iangat para maiangat niya ang kanyang sarili. Nawa ito ay maunawaan ninyo sapagkat ito ang panahon na ang Diyos ay gagawa ng kakaibang pagkilos sa iyong buhay. Kaya sa Hebrews 11:6, i-incorporate ko rin itong bahagi ng unang mensahe. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, ating na-address na ang grace and work, or grace or work. Dito naman, ating unawain mabuti because grace will work through faith. So, grace or work, and then prayer with work, and faith with work. Kaya nga, kung ating unawain, ano po yung ating dapat na matutunan dito? We were created to please Him. Kailangan mo nang maunawaan mo na kailangan buong buhay natin ay para bigyan lamang siya ng kasiyahan. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang at walang sino mang mamamatay para sa sarili lamang. Sa mabuhay at mamatay, tayong lahat ay para kay? Tayong lahat ay para kay Jesus. Kaya kailangan lahat ng pangarap natin ay para kay Jesus. Kailangan lahat ng hanap buhay natin ay para kay Jesus. Kailangan lahat ng ating gagawin ay para kay Jesus. Dahil at para kay Jesus, because of Jesus and for Jesus. And if your life goes on those things and you connect every decision that you will make because and for Jesus, lalaki ang iyong sari-sari store at magiging sari-sari grocery. Amen? At lalaki ang iyong grocery at magiging supermarket because God is the God of promotion. Amen? Kaya pag pinakilos mo ang iyong paniniwala, huwag mong kalilimutan ang lahat ng ibigay mo, babalik sa iyo ng 100-fold. Amen? Hindi makakalimutan ng Diyos yung lahat ng naibigay mo. Hallelujah. But without faith, it is impossible to please Him. So tayo po'y nabuhay, linikha tayo para bigyan siya ng kasiyahan. Pero ano ang faith? First, believe. Believe that He is God. Believe that He is God yesterday, today, and forever. What is true Christianity? True Christianity is the exposition of our weaknesses. Ang totoo pong pagiging Kristiyano ay ang paglalantad ng ating mga kahinaan sapagkat sa gandang sarili din natin tayo mayayabang. Ako na ang pangunahin.
Tayong lahat ay sinungaling. Ako na ang pangunahin. Kaya kailangan makapagtagumpay tayo sa ganung uri ng pag-uugali. At paano tayo makapagtatagumpay sa ganung uri ng pag-uugali? Believe God that He is a forgiving God. Believe God that He has plenteous of forgiveness, plenteous of mercies. Believe God that God is the whole truths. And Jesus Christ is the manifestation of the fullness of truths. Amen. Dahil if you believe God, then you will come to God. Hindi ka mahihiya sa Diyos. Si Adan, nung tawagin, Adan, nasan ka? I am afraid. Why is it that Adam is afraid? Because of sin. Kaya pag ang isang tao ay ayaw dumalo ng gawain because of sin. And sin will destroy a person because the sin will dictate upon that person. Wala kang kabuluhan, ikay walang kwenta, 3 ang babae mo, 3 ang lalaki mo, wala kang kakwenta-kwenta tao, huwag kang dumalo ng gawain dahil doon, hindi ka kakatagpuin ng Diyos. True, but wrong. Sapagkat ang mahal ng Diyos ay yung mga taong makasalanang nagsisi at tinangkilik ang kananagutan doon sa kanilang kasalanan. Kaya ang kahalubilo ng Panginoon ay mga prostitutes, mga lasenggo, mga corrupt na tao, yun ang kasama ng Panginoon sa hapag. Dahil sabi niya, I came not for those people that who are good, I came for the rotten people of the earth. Kaya nga kung qualified ka sa pagpasok sa iyo ng Panginoon, pagdalaw ng Panginoon sa iyo, your qualification is that you are in sin. Therefore, ikaw po'y nakalinya sa mga himala ng Diyos. So, believe God, that is the beginning of faith, and then come. Amen. Lumapit ka sa Diyos. Salamat po. At sa kabila ng kasamaan ko, ang kabaitan mo pa rin ang iyong ginagamit. Salamat po. At sa aking mga kasiraan at kapalpakan, tanggap mo pa rin ako. That is coming to God. Hello? That is believing that God is a forgiving God, that God loves you so much. That is believing that God will always resurrect His plan blessing for your life. Bubuhayin muli ng Diyos yung plano niya sa iyong buhay at ikaw ay muling iaangat ng Diyos at muling pasasaganain niya ang daloy ng ilog ng kagalakan sa iyong buhay at muling pasasaganain niya ang iyong mga biyaya at pagpapala. Anticipate with excitement the numerous miracles that will happen to you and into this church. Anticipate with great excitement. Bantayan mo na may kagalakan ng mga himala ay naririto na dahil nangako ang Diyos. Now I will rise. Now I will exalt myself and now I will live myself by myself. Oh. And believe that He will reward you. Not because of goodness, but because of your admission that without Jesus, you cannot do anything. By the admission that apart from Jesus, you are nothing. I amount only to something because of Jesus. And Jesus always is a reminder for me that I am forgiven. Kaya po ngayong sandaling ito, tumayo kayo. This is the age of multiplied miracles. Oh, hallelujah. O Diyos, aming Ama, bigyan mo ng katapangan ng iyong mga anak na lumapit sa iyo. Ano man ang laki ng kasalanan, mas malaki ang iyong pag-ibig. Ano man ang laki ng kawalan, mas malaki ang iyong kayamanan. Kaya bigyan mo ng sapat na katapangan, give boldness to every one of your child present today, at sila'y makapagbalik sa iyo at muling mapasimulan mo ang mga himala sa bawat buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.
Ang Greg Durante Ministries ay patuloy kayong inaanyayahan para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na June 10, June 17, June 24 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama ng inyong kaibigan, kamag-anak, kaopisina at kapitbahay at sama-sama nating maranasan ang pagbuhos ng presensya ng Diyos. Ikaw ay may sakit, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Marami kang dalang problema, ang Diyos ay may kasagutan. So tara na, magkita-kita tayo at patuloy tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-806-7784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po ay aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat biyernes na kung saan tayo po ay nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na at magmadali. Tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016.